At manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa biyayang buhay, salamat po sa kalakasan, salamat po sa pag-asa na meron po kami anumang sitwasyon po ang dinadaanan po namin. At salamat po sa pagkakataon na makakasama ka po namin ngayon. At salamat po Diyos dahil may ginawa ka na po. Wala pa po kaming nagawa o Diyos. Ginawa mo na po yung dapat na magandang plano mo po para sa amin. At Ama, nandito po kami ngayon para maalala po yung kabutihan mo po sa nakaraang linggo, kung paano mo po kami iningatan, kung paano mo po ibinigay yung mga pangangailangan po namin, kung paano mo po pinahinga yung mga kapatawan po namin na napapagal, pati na po yung pinagaling mo po yung mga karamdaman po namin. At Ama, salamat po dahil pinaparamdam mo po sa amin araw-araw, nandyan ka po. Hindi mo po inaalis yung paningin mo po sa amin. Na binabantayan mo po kami, gusto mo mangyari po yung magandang plano mo po sa amin. At kahit kung minsan po nagre-rebelde po kami sa iyo, kung minsan po gumagawa kami ng intentional na kasalanan, o Diyos, nandyan ka po na patiently nag-aantay po sa amin sa aming pagbabalik. At pag bumalik kami, o Diyos, wala po kaming naririnig sa iyong anumang sumbat. Kundi, o Diyos, aayusin mo po kami muli. At kahit pa ulit-ulit po namin ginagawa yun, o Diyos, ay paulit-ulit mo po kaming inaalagaan at inaayos. Kaya salamat po, o Diyos, sa pagmamahal mo na walang kondisyon nga po. At alam po namin, o Diyos, dahil mabuti kang Diyos, mabuti po yung plano mo po sa amin. Kaya ngayong umaga, o Diyos, gusto ka po naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Gusto ka po naming pasalamatan, o Diyos, at gusto rin po naming kumuha sa iyo nang hindi lang po kalakasan, lahat po ng karunungan na galing po sa iyo, kailangan po namin sa darating na linggo. Pagpalain mo pong bawat isa po sa amin, O Diyos, at idamay mo po yung mga pamilya po namin. Kahit na po yung nasa online, yung mga late na makikinig, mag-worship sa recording, Panginoon, abutin mo po sila ng yung mapagpalang kamay, wala ka pong lalampasan. At kaya, Ama, dalangin po namin ngayong umaga, O Diyos, tanggapin mo nga po ang aming papurit pagsamba sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Sa awit 46, verse 1 hanggang 4, awit 46, verse 1 hanggang 4, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na mangalit iyaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Amen. Kung bakit ako'y pinili mo
you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Alone will I glory, through I could hide myself in battle's war. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me say of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, where only by His grace I am redeemed. Only His tender mercy could reach beyond my weakness to my needs. Now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my deep losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me say of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Ama naming Diyos, salamat po dahil nandyan ka po. Nakikita mo po
pinagdadaanan po namin at sapat ka po para pagtiwalaan po namin, O Diyos. Ngayong oras na ito, O Diyos, sinusurrender po namin sa iyo lahat. You take over, Panginoon, kahit sa bansa po namin, kahit sa pamilya po namin, sa buong mundo, O Diyos, you take your place, you take over po, Panginoon. Ikaw po yung sovereign God, ikaw lamang po yung maasahan po namin. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Tulungan mo po kami na patuloy ka po naming sambahin sa pamamagitan din po ng pakikinig sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong pagmamahal at salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo po sa amin. Salamat po sa kapatawaran ng kasalanan at salamat po na you are the God of many chances. Binibigyan mo po kami ng pagkakataon parati. Kaya Ama, tulungan mo po kami, ingatan mo po kami at ikaw po yung maghari. Kahit sa oras na ito, O Diyos, ipakita mo po ang iyong kapangyarihan. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Good morning. Sabihin mo nga, salamat po, Panginoon. Yung may buhay naman, salamat po, Panginoon. O yung may kagalakan, salamat po, Panginoon. O, di ba, palakpakan mo nga, Panginoon. So, salamat sa Diyos sa araw na binigay niya sa atin dahil tunay nga na napakabuti niya. Na katulad ng kinanta natin, kay Kristo lang sapat si Kristo sa lahat ng pinagdadaanan natin, sa lahat ng dinadanas natin, ang pag-asa natin nakasalalay talaga sa Kanya. Salamat na sa katapusan, last quarter ng 2021, nakita natin yung katapatan ng Diyos sa atin at meron tayong patutuo. Sa next year na darating, meron tayong kwento, na magandang kwento, nakita natin yung katapatan ng Diyos. Di tayo pinabayaan ano man yung mga sitwasyong dinaanan natin. At salamat sa ICF na kiniklaim natin sa Diyos in time, sa oras na tinakda niya, magbubukas ng fully para yung ibang kapatiran natin ay magkaroon na rin ng pagkakataon, makapunta sa temple niya at mabuksan na rin fully yung Sunday School at marami pang mga ministries na sisimulan din ng Panginoon at alam natin na walang makapigil sa Kanya kasi siya yung sovereign God, siya yung makapangyarihan Diyos. So nakita natin, alam na natin sa kwento, kahit mga bata, alam nila na nung naglalang ang Diyos ng mundo, napakaganda talaga niya. Ang Diyos mismo nagandahan siya. At perfect God siya, yung ginawa niya, kaya tawag paraiso, Eden, tinawag ng Diyos. Ito talaga yung hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang maintindihan, pero makita mo yung kagandahan, pumapasok talaga sa kabuturan ng pagkatao mo. Pero anong nangyari? Bakit yung magandang yon napalitan ng hindi maganda? Para bang yung tao na, di ba, pag wala kay Kristo, para mukha siyang pasas. Pero kapag pumunta kay Kristo yan, nagiging mukha siyang ubas, di ba? So the same, ang mundo napakaganda niya, and then bakit siya nasira? Bakit siya naaagnas? Actually, magmula nung magkasala, pumasok ang kasalanan sa mundo, nagsimula na yon. Ang tao nagkaroon na ng kamatayan, yung perfect na Eden, nagkaroon na ng virus, nagkaroon na ng dumi, meron na mga galit, meron na mga lahat ng negative nandun na. Kasi pumasok nga yung kasalanan, dulo ng kasalanan. And then dun sa chapter 6, last week natin, mas naintindihan natin bakit pasama ng pasama ang mundo. Bakit di ba dapat nag-i-improve yan? Parang di ba yung law ng science, parang pa-improve ng pa-improve. Ibig sabihin, parang ikaw, Kristiyano ka, ngayon, baby Christian ka, tapos teenager Christian ka, hanggang sa maging matured Christian ka. Pero bakit ang mundo hindi nangyari yon? Bakit magmula nung pumasok ang kasalanan kila na Adan at Eva, nagsimula na siyang maagnas? So nakita natin sa chapter 6 last week, di ba? Kasi hindi na kontento ang demonyo na manukso sa tao. Doon sa chapter 6 pinag-aralan natin, ang demonyo, pumasok siya sa katawan ng tao and then nag-asawa siya ng tao. Kaya ang utos ng Diyos, doon sa mga wala pang asawa, na kapag nag-asawa ka, pipili ka ng mapapang-asawa mo na pinagaharian siya ng Panginoong Hesus. Kasi dalawa lang yon eh. Kung ang isang tao wala sa kay Jesus, nandun siya sa demonyo yon.
So ano pang i-expect mo? Pag dumating ang demonyo, ang agenda niya, 3 lang naman, di ba? Dumating siya para pumatay, manira, at magnakaw. Yun lang, gagawin niya sa iyo yun. Ngayon, kung may asawa ka na, may boyfriend ka na, may girlfriend ka na, may kamag-anak ka na, hindi pa Kristiyano, of course, kung wala si Jesus doon, nandun ang demonyo, huwag ka mag-worry. Kasi may pag-asa. May pag-asa. Anong pag-asa noon? Itong taong ito, bumalik lang sa Diyos to. Palalayasin ng Diyos yung demonyong yon, ang maghahari dito, yung Espiritu ng Diyos, at yun ay magiging tama na uli. Hindi tayo ma-spare, pero yung favor ng Diyos, kung minsan may exemption pa rin, nandun pa rin yung favor ng Diyos sa iyo. Kaya, ang siste lang talaga niya, ang antidote lang talaga niya, kahit itong nangyayaring ito, wala namang Of course, maganda yung vaccines na yan, maganda yung mga medicines na yan, magaling yung mga hospital, nag-aral yung mga doktor natin. Pero ang number 1 na kailangan talaga natin, ang Panginoon. Siya lang talaga yung makakaintindi, siya lang talaga yung pwede nating lapitan. At the end of the day, ganun din naman, di ba? Kapag naghihingalo ka na, unang last na tatawagin si Father. And then, pag tinawag si Father, anong gagawin ni Father sa'yo? Mag-umpisal ka para makasiguro siya na pupunta ka ng langit. Bakit mo pa hintayin yun? Ngayon, malinaw pa sa isip mo, ngayon naririnig mo, nakikita mo, bakit hindi ka pa magdesisyon. Kaya ang mundo, ganito na tayo ngayon. Kalaban na natin, hindi lang nanunukso ang demonyo, sumali niya sa pamilya. Nakipag-asawa na sa tao. Yung tinawag na lang anak ng Diyos, yung A, maliit na A. Pag nakita mo sa baboy, yung maliit na A, hindi sa capital A, demonyo yon, anak ng Diyos ang tawag. Kasi nilalang sila ng Diyos dapat sa langit. Kaya lang dahil sumuway sila sa Diyos, binagsak sila dito sa lupa. At dito, ginagawa nila yung pagkademonyo nila. Ito yung mga fallen angels. So nakita na sa chapter 6, susundan natin yan. Of course, ang Diyos, mabait siya, mahabang pasensya niya, slow to anger, sabi nga niya, mahal niya tayo, gagawin niya lahat ng paraan para tayo maligtas. Pero gusto ko tandaan mo ngayong umaga, ang Diyos natin na mahabagin, ang Diyos natin ng pag-ibig, meron siyang hangganan. Pag sinet niya yung hangganan na yon, dahil Diyos siya, hindi niya binabago yon. Patuloy niya itong gagawin kasi plano ng sovereign God yun. So Diyos at demonyo lang, ito lang ikaw ang pipili nito. Walang sapilitan. Kung pupunta ka sa Diyos, alam mo yung plano ng Diyos. Malinaw sinabi ng Diyos, dumating ako hindi para pahirapan ka. Dumating ako para bigyan ka ng buhay na ganap. Alam mo yung buhay na ganap, wala ka nang ahanapin pa. Wala ka nang ihilingin pa. Ngayon, pipili ka sa demonyo. Siyempre, demonyo siya. Gagawin niya yung pagkademonyo niya. Ano yung pagkademonyo niya? Ito nga, magnanakaw siya, sinungaling, naninira, pumapatay. Ito rin gagawin niya. At gusto niya masira ka. Bakit? Gusto niya makasama ka niya sa impyerno. Kasi ang tao, meron siyang kapatawaran ng kasalanan, pero ang demonyo, wala siyang forgiveness of sin. Kaya galit na galit siya sa atin. Kaya na sinungaling siya. Hindi nakikinig sila. Pag nakikinig nila, you let them listen. Kapag nakikinig sila. And then, kapag ang demonyo, wala ako, demonyo. Siyempre, pag pinili mo ang demonyo, yun na yung gagawin niya yung pagka-demonyo niya sa'yo. So ito yung gagawin ng demonyo. Kapipili ka. Kailan ka pipili? Sa oras na narinig mo ngayon to, pumili ka na. Kasi hindi natin alam anong mangyayari bukas. So ikaw na yung mag-decide. Na saan mo gusto? Dito ka sa Diyos, na sabi niya, gusto niya, ayaw kanyang mahirapan, gusto kanya magkaroon ka ng buhay na maganda, mahay. O dito ka sa demonyo na sisirain kanya, papatayin kanya, nanakawin kanya. Ikaw ang pipili noon at kailan mo dapat gawin yon? Salvation is today. Kapag narinig mo ito, hindi mo naintindihan lahat, hindi mo na kukuha lahat, pero mag-decide ka, God, gusto ko po, sa'yo po ako. Doon po ako sa panig mo, ayoko po sa panig ng demonyo. Si Noah, sobrang galit na ng Diyos, pinagbilinan siya ng Diyos, pero alam mo yung sinafare niya, mahaba pang buhay nila sa panahon nila, umabot pa ng 900 ang edad nila. Pero nakita natin sa kwento dati sa galit ng Diyos, sabi niya, sa galit ko, sabi niya, hindi na pwedeng bigyan ng mahabang buhay ang tao. Sobra na yung kasamaan niya. Wala na makontrol. Parehas tayo, di ba? Before ng pandemic, before ng COVID, hindi na tayo makontrol. Sobra na. Mga magulang kung paano nila sagutin ng
paano nila pagalitan ng bata, ang bata na kung paano sumagot sa magulang, wala nang respeto, wala nang pagmamahal, wala na lahat, grabe na. Lalo na lahat may pera, dahil may pera siya, hindi mo na mapasabihan yan. Pera ko naman to, bahala ako sa pera ko, wala kang pakialam. Grabe na siya, so salamat sa Diyos, pinahinto niya. Si Noah the same. Wala na si Noah ngayon, nangyari na, pero ito yung pag-aaralan natin. Sumunod siya sa Diyos, nagpagawa ang Diyos ng arko sa gitna ng disyerto. So, sabi ng Diyos, 120 years na lang ibibigay ko sa inyo kasi masyado na kayong kasamaan. So hanggang ngayon, abot tayo doon. Ang edad natin hanggang 120 years old na lang. Kasi nga, kung bibigyan pa tayo ng mas mahaba doon, mas mahaba pa yung gagawin nating kasamaan. Yun ang nakikita ng Diyos. Kaya sabi niya, paiksin ko na. Pero ang kagandahan doon sa 120 years yun, binigay na biyaya ng Diyos sa atin yun, para sa 120 years na yun, bumalik ka sa Kanya. Ang haba nun, 120 years, bumalik ka sa Kanya. At ngayon, nakikiramay tayo sa pamilya ni Kuya Hector, yung kanina, nakatira sa second floor. Nasa ospital sa kagabi, and pumanaw, paggising ko, nakita ko na pumanaw na raw siya. As isang pasasalamat ko sa Panginoon, kay Kuya Hector, nakikita nyo rito kahit na ano siya, stroke siya, pero paralyzed yung half ng katawan niya, umaakyat siya magmula second floor para makapag-worship lang siya. Kaya naniniwala ako kagabi, kaninang umaga nung mabalitaan kung pumanaw na siya, ang saya ng puso ko kasi tapos na yung paghihirap niya. Nandun na siya sa Panginoon. Of course, nakikiramay tayo sa pamilya niya. Pero ang pinakamalaking pasalamat ko sa Diyos, bago siya namatay, iniligtas siya ng Panginoon. Ito lang yung gusto ng Panginoon. Bibigyan kita ng 120 years, mabuhay, pwede kang mabuhay ng 120 years, para naman sana doon sa panahong yon, bumalik ka sa akin, sabi ng Diyos. At dito yung kwento natin. Kaya sabi kay Noah, 120 years, uhusgahan ko na yung mga makasalanang taong yan, pero mahabang panahon, sabi niya, maghanda ka na rin, sabi kay Noah, gumawa ka ng arko kasi lilipulin ko lahat ng mga nilalang ko. And then si Noah, dahil matuwid siya sa paningin ng Diyos, sumunod siya sa Diyos. Pinagtatawanan siya. Nagtayo ka ng barko, wala namang tubig, hindi naman umuulan sa lugar na yun eh. Tapos disyerto yon. Tapos, ba't ka magtayo ng barkong malaking ganyan? And then para lang, sa pagtatayo ni Noah yon, sinishare niya yung gospel na bumalik kayo sa Panginoon. Kasi kahit na mamatay ka dito sa lupa, sabi niya, pag bumalik ka sa Panginoon, merong muling pagkabuhay. Kung paano binuhay muli si Jesus. Wala pa si Jesus noon. Mensahe pa lang yon, pero naniwala si Noah doon. At 120 years, ginagawa niya yan. At the same time, nagpipreach siya parang ganito. Sinasabi niya yung pinapasabi ng Diyos. Pero walang naniwala. Ang naniwala, asawa niya. And then 3 anak niya, asawa ng anak niya. 7 bilyong tao, 7 billion, namatay nung panahon na yon, ang naligtas 8 lang. Anong pinagkaiba sa atin? Parehas din. Kapag sinabi ko ito, sinasabing ito, di ba? Minsan nararamdaman mo, kahit ikaw sure, nararamdaman mo, alam ko na yan, narinig ko na yan. Yun nga, alam mo nga, narinig mo nga, pero nagdesisyon ka na ba? Nandyan na ba si Jesus sa puso mo? Isinuko mo na ba yung buhay mo sa Jesus, Panginoon? Siya na ba yung Panginoon at tagapagligtas mo? O ikaw pa rin? Dito ginagawa, minamak siya. At sabi niya ng mga tao, bakit ka namin paniniwalaan? Mahabang panahon ang buhay ni Adan before Noah, di ba? Descendants si Noah. Nakita ng maraming tao, bilyong tao, nakita nila. Sabi ng Diyos, kapag kinain mo yung bunga niya, mamamatay ka. Hindi siya namatay. Umabot siya ng 50 years old, di siya namatay. 100 years old, 200 years old, 400 years old, buhay pa rin siya. 600 years old na, 700 birthday niya, buhay pa rin siya. 800 na yung birthday niya, buhay pa rin siya. 900 yung birthday, buhay pa siya. Sa tingin mo, kung ikaw nandun, maniniwala ka ba doon sa sinabi ng Diyos na kapag kinain mo yung bunga ng punong yan, mamamatay ka, hindi mo siya namatay. Pero tayo, pinagpala tayo. Bakit? Alam natin, namatay pa rin siya. 930 years old, namatay pa rin siya. So tama yung sinabi ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kahit anong gawin mo, mamamatay tayo kasi yun tinakda ng Diyos. Pero sabi niya, bago ka man lang sana mamatay, bumalik ka sa akin. Ito yung parati kong pinapanalangin, lalo nun sa mga nasa prayer list ko na mga senior. Sabi ko, Panginoon, bago mo po siya kunin,
iligtas mo po yung kaluluwa niya. Ito parating Kaya kapag mamatayan, ako nalulungkot ako, kagabi umiyak din ako, pero sa puso ko merong joy kasi ligtas siya. Nanay ni Banji, pinagpipray natin yan gabi-gabi. Anong pinagpipray natin yan? Kaligtasan. Kaligtasan, na sana kayong pamilya, dasin din, kaligtasan. Yung body natin, kahit anong gawin mo, mamamatay yan. Pero ang question doon yon, pupunta ba sa langit ang espiritu niya o sa impyerno ba ang punta niyan? So, pinagtatawan si Noah, walang naniwala, 7 billion na tao, 7 tao lang ang naniwala sa kanya. So sabi ng Diyos, lilipulin niya. Yung paglipol ng mga nilalang ng Diyos, titingnan natin, dudugtungan natin, yung last week, sa Genesis chapter 6, 5 to 13. Yung, paglipol dapat, sorry sa typo, paglipol ng mga nilalang ng Diyos. Merong G doon sa mga nag-take note, paglipol ng mga nilalang ng Diyos. Pwede tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at basahin natin yung Genesis 6, chapter 5 hanggang 13. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip. Verse 6, kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Kinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. 8, ngunit si Noah ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. 9, ito ang kasaysayan ni Noah. Matuwid at mabuting tao si Noah noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. 10, siya'y may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham, at Japheth. At 11, maliban kay Noah, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. 12, ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. And 13, sinabi ng Diyos kay Noah, napagpasyan ko nang lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Ama, salamat po sa salita mo na iniwan mo po sa amin na pwede po naming balik-balikan, pwede po naming pag-aralan, O Diyos. At salamat po na sa bansa po kami kung saan hindi po pinagbabawal ito. Patuloy ka pong mangusap sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Paglipol ng mga nilalang ng Diyos. Hanggang ngayon, pinipilit ng tao na may ayos ang kinabukasan, yung future, di ba? Inaayos lahat ng at katulad sa COVID, di ba? Patuloy sila nag-iimbento ng vaccine para sa COVID. Sa cancer, naghahanap sila ng kasagutan para sa kalutasan ng cancer. Lahat ng sakit na yan. Kasi lahat ng ito, bunga ng kasalanan. So sa mga youth, gusto nila naghahanap sila ng pampahaba ng buhay. Na kahit anong gawin mo naman, sabi nga ng Diyos, hanggang 120 na lang yung buhay ninyo kasi inaabuso ninyo at ginagamit ninyo sa kasamaan. So kapag pinalad ka, aabot ka 120. Hanggang doon lang. Pero alam natin na bihira na yung umaabot ng 120. Kaya sana, anuman yung tinakda ng Diyos sa buhay mo, di ba nung sinilang tayo, binilang na ng Diyos kung ilan yung taon na ilalagi natin sa mundo. Bago sana ma-expire yung katawan natin ito, makabalik tayo sa Diyos para yung espiritu natin, makabalik siya sa kanyang kaharian sa langit, hindi siya matapon sa impyerno. Yun lang naman ang gusto niya. Yung 66 books na paulit-ulit naman na pinipreach dito, tinuturo sa tao, yun lang ang gusto ng Diyos na bumalik kayo sa akin kasi nahiwalay kayo sa akin nung nagrebelde kayo sa akin, nung hindi nyo sinunod yung utos ko, lumayo kayo sa akin. Ang gusto lang ng Diyos, bumalik ka sa akin. Bumalik ka sa akin at aayusin ko yung buhay mo. Kasi yung buhay mo dito, sabi niya, may expire yan. Kaya lang kapag naniwala ka sa akin, sabi niya, kapag namatay ka, sabi niya, ibubuhayin uli yung ikaw. Kaya lang, bubuhayin ka, dalawa yung destination mo doon. Bubuhayin ka next time para sa langit o para sa impyerno. At ayaw ng Diyos na mamatay ang isang tao sa pagiging makasalanan kasi siguradong sa impyerno ang bagsak noon. So, inahanap natin ang solusyon. Maganda yung future. Hindi mangyayari. Hindi mangyayari.
Hindi mo malulutasan yung mga ozone layer na yan, yung mga climate change na yan, yung mga disasters na yan, mga lindol na yan, mga bagyo yan. Hindi mo masusolusyonan. Bakit? Bunga yan ng kasalanan. Pero ang gagawin mo lang, sabi nga niya, hindi mawawala yung bagyo, pero meron kang choice. Sabi ng Diyos, pwede kang, by the grace of God, tumayo ka sa gitna ng bagyo. Pero yung bagyo, dadaan siya, hindi mo siya pwedeng iwasan. Wala tayong kakayahan na baguhin ang mga ito dahil bunga ito ng kasalanan. Ito yung kailangan tandaan natin. Bunga itong damay ako eh. Nagkasala si Adan, naman ang kasalanan ni Adan, nagkasala yung ninuno ko, naman ako yun, nagkasala yung lolo ko, naman ako yung magulang ko, nadagdagan pa ng sarili kong kasalanan. Ang dami-dami nung paano ko babayaran yon? Kahit mayaman ko, kahit piso-piso na lang yon, baka hindi ko kayang bayaran. Wala tayong magagawa kundi bumalik tayo sa Diyos kasi darating ang araw, sinabi na niyang malinaw, ihiwalay niya yung kambing sa mga tupa. Sino yung mga tupa? Pag naglakad ako yung tupa, susunod sa akin yan. Pero ang kambing, kahit hilain ko yan, para kami pang, anong tawag doon, yung larong yung tug of war, para kang ganun ang kambing, suwail, matigas ang ulo. So pagdating ng araw, sabi niya, sumunod ka sa Diyos para kang tupa. Sumusunod ka sa Diyos eh. Suwail ka sa Diyos, sabi ng Diyos, dito ka punta, dito, ito ikaw ang kambing. Pagdating ng araw, nung uhusgan tayo ng Diyos, pagdating ng huling araw, ihiwalay yun, mga kambing at mga tupa. Ito mga tupa, masunod rin sa Diyos, dadalhin sa langit. Ito mga kambing, matigas ang ulo, sabi niya, ganun lang, diyan ka sa hell. Ganun lang. Kasi makapangyarihan siya, di ba? Matigas ang ulo mo, sabi niya, ganun lang, punta ka sa hell. Pero mahal niya tayo, ayaw niyang may mapunta sa hell. Gusto ng Diyos lahat mapunta sa langit. Kaya kahit anong gawin natin, ang pwede lang gawin lang natin, we go back kay God. Hindi mo naintindihan, manalangin ka. Panginoon, wala ko pong naintindihan, tulungan mo nga po ako, pero ayaw ko pupunta ng impyerno. God will honor yung ganun sa puso mo. Nasa Bible, kumpleto ang instruction ng Diyos, lahat ng mangyayari nandito. Pero, ang prinsipe ng mundo ay si devil. Anong expect mo gagawin niya? Magsisinungaling niya, i-distort niya, babaligtarin niya itong mga sinasabi ng Diyos sa Bible. Kung paano niya niloko sila Adan at Eva, sa paraiso, ganun gagawin niya. Hindi totoo yung sinasabi ng Diyos na nagsabi sa'yo na kapag kinain mo yung mamamatay ka. Hindi totoo yung sinasabi ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hanggang ngayong ginagawa niya. Kasi ang prinsipe ng mundo is the devil. Kaya sabi niya, yung world population natin ngayon, nung sa baha, kay Noah, 7 billion yon. 7 billion na tao. And then, anong sabi ng siyensya? Nakakita po kami, 10,000 na kalansay lang. Sabi ng Panginoon Bible, it's a common sense. Hindi ginawang mahirap ng Diyos ang salita niya. Kung halimbawa, nandito tayo sa M. de la Cruz, bumaha, ano mayayari sa katawan natin? Siyempre, lulutang. Pag lumutang ka, dito ka rin bababa. Malam-malam kung saan na tayo pumunta. Baka yung kay Lito pumunta ng Leyte, di ba? Doon sa mga magulang niya, di ba? And then sabihin ng science, wala po kami nakitang buto doon sa M. de la Cruz. Sabi niyo, may nagsisimba doon na ganito karaming tao. Wala po kami nakitang buto. Kasi katotohanan, nung lumumog ng baha, siyempre yung patay na katawan, lulutang yon. At pupunta ko saan sa yon, anong gagawin ng mga isda doon sa katawan mo? Alam nga naman gawin kang salbabida. Hindi. Kakainin ka ng mga isda, di ba? So, tapos kung saan na yung mga kalansay mo, kaya ito yung kasinungalingan ng mundo hanggang ngayon. Katunayan, nung pumunta ako ng China, ano sabi nila? Bago ako pumunta ng China, di ba? Naniniwala pa tayo sa Darwin theory na yan. Ngayon, inamin nila, hindi pala totoo. Ilang milyong tao ang pinaniwala nila ang tao galing daw sa pogi-pogi ko, tapos galing ako sa unggoy, di ba? So, hindi. World population, sabi niya. At ngayon, ang population natin, 7.9 billion tayo ngayon, 2021. Ayon sa research ko. So, ganun din sabi ng Diyos, kapag hindi tayo nagayos, tatapusin niya. Pagdating ng araw, sabi niya, lahat kayo harap sa akin on the last days. Alam na natin yan, di ba? Magra-rapture, susundin ng Diyos lahat ng naniwala, magkakaroon ng 7-year tribulation, lahat ng Kristiyano wala na. Ang totoong simbahan wala na.
Ang mga kultong may iwan, ang mga false church may iwan, yung hindi naniwala kay Jesus may iwan. Ang mamumuno sa kanila, ang demonyo. Ngayon kapag wala kang 666, hindi ka makakabili sa grocery, hindi ka makapunta ng Jollibee. Yung mga ganon. And then kapag hindi ka nag-worship, ang nandito sa kanila, yung monster. Pag hindi ka nag-worship sa monster, patay ka. Ngayon, pag hindi ka nagpa-666, patay ka rin, saka mamamatay ka rin sa gutom kasi hindi ka makabili ng pagkain mo. And then, sabi niya, doon lilitaw yung pinaka-final Antichrist. And then, pagkatapos doon, bababa si Jesus, kasama nga ng mga na-rapture, and then maghahari siya for 1,000 years. And then, after 1,000 years, bubuhayin. Di ba binuhay na? Magmula kay Jesus, nabuhay na muli. Sa rapture, mabubuhay yung mga naniwala kay Jesus, mga Christians. And then, dito sa end ng tribulation, mabubuhay muli yung mga 144,000 na hindi na rapture, pati na yung mga na-save nila during the tribulation, sabi ng Bible, marami. Magkakaroon sila ng katawan uli. And then, bababa si Kristo, magkakaroon ng 1,000 year kay Christ, kasama yung mga Kristiyano. And then, katapusan ng 1,000 years na yon, bubuhayin ng devil pansamantala, bubuhayin lahat ng hindi naniwala kay Kristo, magmula kila panahon ni Adan and Eva, bubuhayin sila dito, bubuksan yung mga libro, and then titignan ng Diyos saan kita dadalhin. Pag hindi ka nakasulat sa libro ng buhay, sa impyerno ang punta mo. Paano kayo susulat ang pangalan mo sa libro ng buhay? Pag naniwala ako kay Jesus, hindi ko kayang bayaran ng kasalanan ko kung bakit pinatay si Jesus dito. Isusulat ng pangalan. Wala akong alam, hindi ako nag-memorize ng verse, hindi ako marunong manalangin. Hindi ako nagbabasa ng Bible. Pero sa puso ko, naniniwala ako sa sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, ako yung daan. Ako yung katotohanan. Ako yung buhay. Wala makakapunta sa langit, sa bahay ng aking Ama, kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Jesus. Kaya ako pinatay sa krus. Wala naman akong kasalanan para bayaran yung kasalanan mo at sa kasalanan ni pastor. Kaya ako pumunta. At dito pagdating dito, dalawa lang isasagot ng Diyos sa'yo. Pagharap mo, hindi ka naniwala sa Kanya. Kahit pumunta ka sa ACF, di ka naman nakikinig. Hindi mo pinapakinggan yung sinasabi ng Diyos. Sabi niya, pwede sabihin ng Diyos sa'yo, alis ka sa harap ko. Kahit noon, naglilingkod ka sa ACF, di kita kilala. Bakit? Pag tinignan ng Diyos ang puso mo, iba yung nandun. Pero kahit hindi mo naintindihan yon, hindi ka nakapag-memorize ng Bible o ng verse, hindi nakabasa ng Bible, di ka marunong manalangin, pero nakita sa puso mo ng Diyos na yung sinasabi niya, naniniwala ka na siya ay Diyos. Siya ay tagapagligtas. Sabi niya, halika, welcome to my kingdom. Dito ka sa paraiso. Final judgment, tutunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng init, matutunaw, magiging pulbos, ihipan ng angin, walang matitira, wala kahit bakas. And then, itong mga naniwala sa Kanya, dadalhin niya sa bagong earth, bagong mundo. Wala ng demonyo, walang kasamaan, walang virus. Hindi natin kailangan magganitong worship kasi nandun ang Panginoon, kasama natin mismo. Pananakop ng demonyo nandito sa generation natin. Magmula pa sa panahon ni Noah, hanggang ngayon, dinadanas natin yan. Sinasabi ng mundo, alam daw nila kung anong nandiyan sa, ano sa tingin mo? Gumawa sila ng mundo, hinati nila, tapos pinag-aralan, anong matang nasa gitna sa loob nito? And then these are the things, they are feeding our thoughts, right? And then tayo naman napapaniwala, talaga? Ano, yan balay laman yan? Para siyang ako tingin ko para siyang prutas na parang ang sarap-sarap nung nandito. So, imagine mo ng common sense, maniniwala ka, sinong makakaalam kung ano yan? I-created by God, ikaw kinreate ka lang ng Diyos, ito nilikha ng Diyos, kaya mong abutin yung pananaw ng Diyos. Hindi natin kaya. So it is a lie. Mga kasinungalingan yan. Nasabi niya ng Diyos, hindi ko nalilipulin uli. Siyempre, nasaktan din siya. Ito mga taong hindi naniwala kay Noah. Of course, pupunta sila ng impyerno, nasa impyerno sila. Pero masama sa loob ng Diyos yon kasi mahal din sila. Namatay si Kristo para sa lahat. Hindi para sa matuwid lang, sa lahat. Ngayon kung sinong maniniwala sa Kanya, ito yung maliligtas. Kung sino, sabi niya, ang kapayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero itong regalo kong buhay na walang ina-offer ko sa sayo. So kung tatanggipin mo, sa'yo yun. Kung ayaw mo, di bala ka.
Pagdating ng araw, wala kang buhay na wala nga kasi ayaw mo. Pakiayos nga yung aircon, baka maging popsicle to. And then, sabi niya sa 1 Peter 3, 6, and 7, pakitaas lang na gano'n, no? Sabi niya sa verse 6, sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong yon. Sabi nila, ang mundo natin, pag nag-search ka sa Google, di ba? Billion years old. Pero pag tinignan mo sa Bible, maximum ng ng 6,000 years. Pero kung conservative ka, katulad ko, 4,500 more ang mundo. Kasi bakit? Pag pinag-aralan mo yung Bible, nung kinreate ni God yan, dalawa lang naman nung wala pang creation eh. Di ba? Tubig sa baba at saka tubig sa ilalim. And then nag-start siya ng creation. And then mapuprove mo sa 2 Peter, sabi niya, sa pamamagitan din. Nung unang before the creation, yung tubig na yon, siya rin yung papatay sa mga tao. Malaking baha, sabi niya, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Kasi from the beginning, nung wala pang mundo, wala pang tao, wala pang kahoy, meron lang dalawang tubig, tubig sa taas, tubig sa baba. Wala pa, kahit wala. And then God started to create everything. So yung science, malayo yung mga illusion nila na kung saan nanggaling ang earth, kung gaano katanda ang earth. Pag nakakita sila ng buto, sabi nila, 3 million years old. Yung baha, ilan yan? 4,500 years. And then 6 to 7, sabi niya, verse 7, sa pamamagitan din ng salitang iyon ay mananatili ang mga langit at mga lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa saan? Sa masasama. Lahat tayo masama. Pero pag bumalik ka kay Jesus, nagiging matuwid ka na. Kasi binayaran na ni Jesus lahat ng kasamaan mo. So wala kang kakayahan na maging matuwid ka sa sarili mong sikap sa pamamagitan lang ni Jesus. Kaya sabi niya, hindi ko natutunawin ang mundo niyo sa baha. Kasi nasaktan ako ng todo noon. Ganun pa man, sabi niya, matutunaw yan sa pamamagitan ng apoy. Na kahit yung bakal na yan, matutunaw. Sobrang init, matutunaw ito. Magiging pulbos. Ang Diyos na nagsabi, magiging pulbos, pag hinipan mo yan, tatangayin ng hangin, wala kang makikita kahit isang piraso, as if walang anuman ang meron dati. Kasi magkikreate si God ng bago, ng malinis, walang kasalanan, walang virus, walang demonyo, hindi makapasok ang... Remember, lahat ng demonyo, inulog na niya sa impyerno. Eternity, walang hanggan. Wala na silang kawala doon. Sabi niya, ano yung init na yon? Pwedeng atomic explosion. Because, according to science, may probability kasi yung lupa, makikita mo, it's made of atom. Ano yung kamukha ng atomic? Dati atomic bomb yan. Mga nuclear bomb, mas higit pa sa atomic bomb. Na yung sobrang init na yon, tutunaw sa lahat. Pero sabi ni God, ikaw na naniwala sa Kanya, wala ka na doon. Wala ka na dito. Ililipat ka niya doon sa bagong earth, bagong heaven. Paglipol ng mga nilalang ng Diyos, Genesis, sabi niya, 6:5 hanggang 13. Ang Diyos, di ba, alam natin na nakikita niya lahat. Kahit ngayon, nasa puso mo, nakikita niya. Kahit ngayon, kumari nakatingin ka sa akin, puring isip mo nasa SM, tagal naman ito. Ano yung scene ron, 12:30, sabi niya. So, ang isip mo nandito, di ba? Doon nakikita ng Diyos yun. Kung ano yung nasa isip mo ngayon, may mga nag-aaway-away na dito, di ba? Pag hindi ka nagalmusal, may nag-aaway-away na sa tiyan mo, gutom ka na pala, di ba? So, pero ang Diyos, nakikita niya lahat yun. Anong nakita niya? Titingnan natin sa pag-aaralan natin una, anong nakita ng Panginoon? Ayon sa verse natin, sa chapter 6, verse 5 hanggang 13. Anong nakita ng Panginoon? Makikita mo sa verse 1. Nakita ni Yahweh na laganap ng kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Nakaka-relate ba tayo? Ako the same, guilty ako dito eh. Pag hindi mo kinonontol to, kung saan pupunta yan eh, di ba? At ang iniisip nito talagang puro masama. At puro kapag nasa sexual age ka, puro kalaswaan.
Puro pagnanasa ang nasa isip mo. Yan ang reality. At nakita ng Diyos yan, sabi niya. Ano nakita ng Diyos? Ito nakita niya, sabi niya, sobrang kasamaan na yung nasa isip ng mga ito. Ang puso kasi, ang upuan ng kaisipan. Ito. Napag-aralan natin, di ba? Tatandaan nyo, ilang cells itong mind natin? Oh, di ba? Pero ang tinitingnan ng Diyos, itong puso natin, composed only 49 million cells lang. Napakaliit lang niya. Pero ang tinitingnan nito, kasi dito nakaupo yung isipan. Kaya pag nakinig ka sa mga, lalo na sa mga translation ng Korean, hindi mo maintindihan. Pag sinabi niyang, according to my mind, sabi niya, ito yung ginawa. Naiisip ko, sabi niya, pero ito yung dibdib niya. Kasi sa kanila, yun nga, yung ina-apply nila, yung literal na sabi ng Bible, ang tinitingnan ng Diyos ito. Kasi dito nakaupo yung isipan natin na napakalaki. Tapos ang Diyos lang ang nakapasok dito, ang devil naman, ito yung playground niya, itong mind natin. Kung bakit ano yung mga pinapasok niyang kasamaan sa isipan natin. Kaya sabi niya, ang upo ng kaisipan ay ang puso. Sa Mark 7:14, sabi niya, hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Kaya nga tinitignan niya ito Ano bang laman yan? Ano bang laman yan? Sino ba yung hari dyan sa puso mo? Hindi pwedeng sabihin mo, si Jesus po, bakit may kasama siyang mga doon? May nakikita kong babae, may may maliit, may malaki. Hindi po pwede yun. Kapag sinuko mong buhay mo, ito naka-reserve lang sa kay Jesus. Hindi pwedeng, nandito si Jesus sa puso mo, and then yung lahat ng Diyos-Diyosan mo, ipapasok mo rito. It's impossible. Kasi yung kabanalan ni Kristo, hindi mo pwedeng ihalo sa anumang bagay o sa anumang tao na hindi banal. So kung Jesus ka lang dito, 100% ang nakaupo dyan, nag-iisang trono lang yan ng puso mo. Ang hari mo lang si Jesus lang talaga. So hindi yung, sabi niya, hindi yung lumalabas o yung kinakain natin sa Biblia. Then 21-22, sabi niya, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, sabayan niyo ako, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, magimbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ito yung nagpaparumi sa tao, sabi niya. Kita mo, ang itsura ko parang holier than thou. Parang hindi makabasag pinggan, parang disente. Diba? Pero pag tininan ng puso ko, ito yung laman yan. At ang Diyos lang nakakita niyan. Kaya sabi ng Diyos, sinong niloloko mo? Hipokrito, alis ka sa harap ko. Pwedeng sabihin ng Diyos sa atin. Kaya ayaw marinig ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Diyos Kasi masakit ko minsan The same sa akin, nagipag-away pa ako dati. Masakit kasi yung katotohanan. The truth is always masakit kasi lalo na nakasanayan na natin. Pero believe me, bigyan mo ng pagkakataon ng Diyos kumilos sa puso mo at babaguhin niya sa maganda yung dapat niyang baguhin. Nakita natin yung mga anak ng Diyos, pag maliit yung A, anak ng Diyos na babasa mo sa Bible, pinag-aralan na last week, mga demonyo yan. Bakit sila tinawag na anak ng Diyos? Pag kinapital mong letter yan, yung anak na yon, capital A siya, si Jesus yon. Pero sa Bible, parating kay Jesus, anak ng tao ang makikita mo. So pag maliit na A na yan, demonyo yan. Ang mga demonyo, nag-asawa na ng mga tao ngayon. Hindi na lang sila nununukso, kung minsan nasa pamilya na natin. Ito masakit na katotohanan. Kapag wala ako sa Diyos, nakanino ako? Ganun lang yun Kung wala ako sa demonyo, nakanino ako? Sa Diyos lang ako. So walang taas, walang baba. Masakit na katotohanan, pero ito yung katotohanan nagpapalaya. At lalo na alam mo, pinakamaganda, katotohanan nagbibigay ng kaligtasan. Kasi there's no other way. Malibang kay Jesus ay walang ibang paraan. Sabi niya, nakipag-isa na yan, kaya mas mahirap ang dadanasin natin kumpara sa dinanas nila Noah, nandun lang nanunukso lang yung mga nung kila Adan at Eva. Pero pagdating kila Noah, hanggang sa panahon natin, nag-asawa na itong mga demonyong ito, mga fallen angel. Ito, paano sila nagkipag-asawa? Kung napapanood yung mga pelikula, mga Lucifer, di ba? Sumanib sila sa katawan ng tao. So yung espiritu, yung tao, kung ako'y sinaniban ng ganon,
na ganito ako, tawa ko, pero yung espiritu behind me is the devil. So gagawin ko yung agenda niya. Kung makita mo bakit may mga katulad yung kagabi, bakit na minumura niya yung tatay niya, sabi niya, ang tagal-tagal mong mamatay, wala kang silbing ama. Alam mo, nananalangin ako, pero napaiyak talaga ako. Yung ganun ka, totoo talaga. Yung tatay niya, walang trabaho, wala siyang kinikita, dati siyang drug addict, totoo lahat ang sinasabi ng anak. Pero yung mura-murahin ka ng anak mong ganon, anong nangyayari yun? Because of the devil. Kahit masama yung tatay mo, hindi mo gagawin yun eh. Siguro galit ka, pero hindi mo sa publikong kalsadang yan, kala mo piyesta dyan, ginaganon-ganon yung tatay niya. Sabi, ang tagal mong mamatay, sana mamatay ka na, wala kang silbi. Hindi yun eh. Mabuti yung anak na yun eh. Pero the spirit behind yun. Alam mo, nanalangin ako, tapos nakita ko, gumanon yung tatay. Sabi ko, salamat, Panginoon, dininig mo po yung panalangin mo. At panalangin ko. Nakaganon yung tatay, uwi doon. Itong anak niya, sinundan na naman doon. Nagabulan na naman sila, tumapat na naman sila rito. And then, wala na. It's reality. Choice mo yon. Sa Panginoon ka o sa demonyo ka. Kung nasa demonyo man yung pamilya mo, mahal mo sa buhay, huwag kang mawala ng pag-asa. Ipanalangin mo lang araw-araw yon, maaawang Diyos, at pag nakialam ang Diyos, gagawa siya ng miracle. Siya yung kailangan natin. Kailangan natin ng vaccine, kailangan natin ng trabaho, kailangan natin ng pera, kailangan natin, marami tayong kailangan, totoo yon. Pero ang pinanggagalingan lahat ito ng Panginoon. At mas kailangan natin yung biyaya niya na yung puso natin hindi maging ganon, na makademonyong puso. Kung wala ang Diyos, tayo lahat ganon. Without the Spirit of God, hindi tayo pwedeng maging mabuti. Hindi natin kaya maging mabuti. Siguro kaya mo maging mabuti for 1 day, 2 days, 3 days, 1 week. Pero eventually, yung sinful nature natin, lalabas yan. Demonyo yan eh. Sinful nature natin na nangyari yan, sumpang tatanggap natin na mana natin kay Adan at Eva. Nandyan yan. Nandito pa tayo sa katawang lupang ito na makasalanan pa rin siya. But by the grace of God, pwede nating gawing slave itong katawang ito. Hindi siya susundo doon sa mga pagnanasa niya. Magmumula rito, gagabayan tayo ng Panginoon. So siya yung kailangan talaga natin. Sabi niya Romans 12, di ba? Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Hindi natin kayang baguhin to. Siguro yung nga mababago mo for a while, but eventually, papasok na naman yan, papasok naman yung kalaswaan, kasamaan, inggit, lahat yan, papasok yan. Kaya sabi niya, Panginoon, ito po, sinusuko ko po yung buhay ko sa iyo, baguhin mo po yung pag-iisip ko. Kaya niyang gawin at pangako niya yon. Kapag ginawa na natin yung hayaan mong baguhin ng Diyos ang iyong kaisipan, iba. Itong masamang tao, sinasabi ng isip mo, mahal ni Kristo yan. Itong maruming tao, sinasabi ng kaisipan mo, hinugasan ng dugo ni Kristo yan. So kahit lahat yan kaya mong mahalin dahil, bakit? Sinuko mong buhay mo, ang unang-unang ginawa na lang Diyos sa'yo, binago niya yung kaisipan mo. Yung pagnanakaw mo, wala ka ng gana doon. Pagsisinungaling mo, wala ka ng gana doon, nahihiya ka na. Yung pagmamayabang mo, wala na yon, mawawala yon. Kasi binago na ng Diyos ay yung kaisipan. At ang katawan natin, susunod siya. Kaya medically, pag sinabi nilang brain dead, itong katawan natin, gulay yan. Kaya pag binago ng Diyos to, kung anong gusto ng Diyos sa kaisip natin, susunod lahat ng parts ng body natin. Pangalawa, ano yung una? Ano yung nakita ng Diyos? Tandaan niyo una, anong nakita ng Diyos? Nakita niya sobrang kasamaan. Pangalawa, ano yung naramdaman ng Panginoon? Di ba nakita ng Diyos sobrang kasamaan na ng mundo? Sobra na yung kasamaan sa isip nila. Of course, sa isip nila, yung ginagawa ng katawan, mga symptoms lang yon. Ang talaga lang problema ng tao ay nasa isip niya. So yung mga pagpatay niya, pagmumura niya, lahat ng masamang action niya at symptoms lang yon ng talagang totoong problema. Ang totoong problema niya yung nasa isip niya
at pumupunta yun sa puso niya. So ano yung naramdaman ng Panginoon? Sa verse 6, kaya labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Ano yung kinalungkot? Di ba makikita mo yung, kahit when gumawa si God ng, nagpakain siya ng thousands of people, natandaan niyo yun? And then sabi ng Bible, Jesus felt compassion. Ito yon, compassion. Bakit naawa si Jesus? Hindi dahil sa gutom sila. Pinakain nga sila, hindi nga nila naubos, dahil pa sobra, di ba? Hindi yon. Kinalungkot niya kasi hindi nila inahanap yung kaligtasan. Yung gutom, sabi niya, kahit pakainin kita ngayon, mamaya magugutom ka uli. Pero sabi niya, kapag isinama mo ako sa buhay ko, hindi ka na mauuhaw uli, hindi ka kasi pababayaan, hindi ka na, magugutom ka, pero not to the point of dying. Kasi kahit mga ibon, tingnan mo yung mga ibon, may nakita ka bang namatayan sa gutom? Kung ang mga ibon hindi ko pinabayaan, kahit ikaw hindi kita pababayaan. At kinalungkot ni Yahweh sa kanila, sobrang kasalanan nila. Ang kinalungkot ni Yahweh, paparusahan sila. Same sa atin. Bakit siya nalulungkot pag gumagawa tayo ng kasalanan? Hindi dahil naman sa na-offense siya, totoo na-offense siya, binastos siya, totoo, hindi mo na-respeto, totoo, disobey mo siya, totoo yun. Pero ang pinakakalungkot niya, yung parusa na ginawa mong kasalanan, doon siya nalulungkot. Ayaw niya na mapunta ka sa impyerno, ayaw niya parusahan ka kahit nandito ka pa sa lupa. Kasi we cannot mock God. God is love, but God is a just God. Kailangan niyang gawin yun kahit masakit sa puso niya, kasi nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pinatawad yung kasalanan ko, gumawa ko ng kasalanan, merong consequence, hindi niya tatanggalin yung consequence na yon. Dahil sa kaparusahang daranasin natin kung bakit siya talaga nalulungkot. 1 Samuel 15:11a. Nalungkot ako na ginawa kong hari si Saul, sabi ng Diyos, sapagkat tinalikuran niya ako at hindi sinunod ang utos ko. Nang marinig ni Samuel, labis siyang nabagabag at nanalangin siya sa Panginoon ng buong magdamag. Nalungkot siya. Kasi remember, si Saul pinili ng Diyos maging hari. Binigyan siya ng katanaluhan, magandang pangangatawan, magandang itsura, matalino, karunungan, lahat binigay ng Diyos. Pero later on, sumobra si Saul, nireject na niyang Panginoon. Bakit nalungkot ang Diyos? Hindi dahil sa pagsuway lang niya, kundi yung parusa kay Saul. Ano yung parusa kay Saul? Tatanggalin siya sa pagkahari. Mawawala yung kayamanan niya na bigay ng Diyos sa kanya. Yung katalinuhan binigay ng Diyos sa kanya, mawawala. Yung talent niya, mawawala. O meron man siyang talent, hindi niya magagamit para sa kaharian niya o para sa Diyos na pinanggalingan ng Diyos. The same sa atin. Binigyan ka ng talent ng Diyos, ginagamit mo sa kalasuan yan, tatanggalin ng Diyos, hindi mo pwedeng gamitin sa Diyos yung anuman binigay niya sa'yo, tapos gamitin mo sa demonyo. Hindi po pwede. Pipili ka lang. Pag sa Diyos lang talaga yan. Kapag sa demonyo, doon ka sa demonyo. Aantayin ng Diyos na bumalik ka sa Kanya. At pag tamang panahon na babalik ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Umiyak si Jesus para sa Jerusalem. Bakit siya umiyak si Jesus para sa Jerusalem? Piniling banal na lunsod to. Mga piniling tao, mga holy people dapat to. Bakit siya umiyak? Kasi sa pagsuway nila sa Kanya, pagsamba sa Diyos-Diyosan, ginawa nga prostitution yung temple ng Diyos May mga temple prostitutes doon. Bakit siya umiyak? Kasi paparusahan sila doon sa kasalanan ginawa nila. Doon kaya siya umiiyak. Mahal niyang mga taong ito, mahal niyang Jerusalem, pero hanggat hindi kayo babalik sa tama, kaparusahan ang dulot niyan. The same man sa atin. Hanggang hindi ka mag-aayos, nandiyan ang Diyos nag-aantay, pero yung consequence, yung bunga ng kasalanan na gagawin mo, pagdudusahan mo yun at nalulungkot ang Diyos doon. Umiyak si Jesus sa pagkamatay ni Lazarus. Dahil ba kaibigan si Lazarus? Totoo yun. Malapit si Lazarus kay Jesus. Totoo yun. Pero ang tunay na kinalulungkot ni Jesus, doon sa mga namatayan, umiyak sila, malungkot sila, kasi namatay sila sa buhay. Totoo naman yun. Ang sinasabi ni Jesus, dahil sa kasalanan kasi, meron pang mamamatay. Mamamatay yung ibang member ng family mo, kaibigan mo, malapit kaklase mo, kanegosyo. Magkakaroon ka uli ng dalamhati na sakit. Yun yung sinasabi niya. Bakit? Because of sin. Dahil sa kasalanan. Kaya sabi niya, magtuwid ka na, mag-ayos ka na para tumigil na yung consequence ng kasalanan na hanggang ngayon ay ginagawa ninyo, sabi ng Diyos. Meron lang pointers na gusto ko matandaan nyo. Importante ito, lahat ng sakuna ay dahil sa kasalanan. Wala kang sisisihin. Huwag mo sisihin yung gobyerno mo. Huwag mo sisihin yung magulang mo.
yan ay bunga ng kasalanan. Lahat na sakuna. Ano yung mga sakuna? Sabihin natin earthquake, typhoon, mga yan, mga pati yung COVID na yan, mga sakit na yan, mga cancer na yan, mga diabetes, heart attack, pagsama-sama mo na yan, mga sakuna yan na dulot ng kasalanan yan. Dati wala namang kasi yan. Yung ozone layer na yan, yung mga climate change na yan, because of kasalanan yan. Kaya makikita mo, pinakita natin picture parang paraiso, may makikita ka pang mga ganong lugar ngayon. Yung mga untouched, sabi na untouched, hindi pa napuntahan ng tao. Pero pag nadiskubre ng tao, pumunta siya doon, magbilang ka ng konting panahon, wala na. Sira na, lahat ng basura nila nandun na. Tapos in-exploit niya, kinurap na, binagbenta na, ginawa ng negosyo. After a while, yung magandang paraisong yon ay sira na uli. And again, it boils down to same truth dahil sa kasalanan. Number 2, sabi niya, grabe man o special man yung sakunang yan dahil sa kasalanan. Yung mga lagnat-lagnat, kasalanan niya, sakuna yan, di ba? Mga ubo-ubo. Pero itong COVID na ito, internationally, globally, pwedeng major. Pero major sakuna yan. But still, the same because of sin. So may mga super typhoon, may mga typhoon signal number 1. Pero may mga grabe or special na sakuna, again, because of sin. So pag nakita mo ang mga yan, huwag ka nang manihisi, lumapit ka sa Diyos. Ama, tulungan mo na lang po ako na marausan ko po ito kasi alam po namin, ito po yung dulot ng kasalanan po namin. Patawarin mo na po kami. Tulungan mo po kami. Iligtas mo po kami sa ganitong mga sakuna. Huwag mo na sisihin kung sino-sino yung nanira doon mga sansiro. And ang namin nagbibigay muna ng babalag. Hanggang ngayon, dito sa pulpit, the same. Lahat na mga kasama naming nangangaral, the same. Ang sinasabi lang, tumigil na, balik tayo sa Diyos. And then sundin natin yung mga inutos niyang mabuti kasi para sa kabutihan natin yon. Kasi sabi niya, kapag hindi, ito yung mangyayari. Hanggang ngayon, God is given us warning. Na pag hindi ka nag-ayos, baka higit pa dyan. Kaya makita mo, kahit yung mga pinagaling niya sa Bible, sabi niya, pinagaling ka na ng pananampalatayo, pero huwag ka nang bumalik sa kasalanan na baka higit pa dyan ang mangyari sa iyo. So the same. Sabi niya, nagbibigay ng Diyos ng babala, hindi naman siya ura-uradang bigla ka na lang bumagsak sa yung meteor. Malit lang, parang ganun lang no meteor. Oh. Tapos ang dami-daming tao, bimuglang bumuksak sa iyo. Bakit? Bakit ako? Bakit hindi siya? Diba? Nagbibigay siya ng warning. Pag hindi ka umalis dyan, sabi ng Diyos, example lang, dyan babagsak yung meteor na maliit, na pang isang tao lang. So, pag hindi ka nakinig doon sa warning na yon, sino sisihin mo? Ako? Pinasabi nga niyo, babalaan mo nga siya binalaan kita, hindi ka pa nakinig, sino sisihin doon? Ba't ako pa rin? Ikaw! Ikaw, kasi binalaan kita, hindi ka sumunod. So, ikaw ang sisihin doon. Then number 4, matyaga ang Diyos. Hanggang ngayon nakikita natin yan, di ba? Kaya ako minsan, merong negative effect to Dahil matyaga ang Diyos, nakalusot naman yung ginawa kong kasalanan kahapon, okay lang pala ulitin ko. Akala mo lang yun. May hangganan yun. Hindi mo alam, pang 2 lang pala yun. Kung minsan may pang 3, pang 4, di natin alam sa Diyos yun. Pero mag-ingat ka na kung pinalampas ka ng Diyos ngayon, binibigyan ka pala ng pagkakataon na baguhin mo yon. Pero pag hindi, sabi niya, kapag ginawa pa niya uli ito, sabi niya, ito na yung gagawin ko. Di ba ilaro mga bata? Parang gano'n sabi niya, maguguhit siyang gano'n. Sige, subukan mo lalampas dyan, sabi niya. Parang gano'n, merong hangganan nilagay ang Diyos at pag lumampas ka doon, di ba, alam mo yung mangyayari. Kaya sabi niya, matyaga ang Diyos kasi mahal niya tayo. And then nagbibigay ng parusang Diyos pag sa isip niya ay puno na yung kasamaan. Sukdulan na. And then ano ba sabi sa Bible ng iba? Ibigay mo na yan sa demonyo. Hoping na lang, pag sobra ng pain, magbabago ka. Pero dito actually yung point na ito, wala na Para yung sa baha, wala na. Nung sinabi ni God na paulanin ko na, wala na. Siyempre yung mga nakita mo, yung siguro sabi natin, ang baha nandito na. Siyempre, sige na po, maniniwala na po kami. Sige po, susunod na po kami. It's too late. Sarado na yung arko. It's too late. The same dito. Gusto mo mag-worship? Sinabi na sa iyo kasi 10:25, sasara yung 3rd floor. Then dumating ka 10:27. Wala na. Gusto mo mag-worship, sarado na. Bakit namin sinasara yon? Kasi nahihiya na tayo sa Diyos, di ba?
kung talagang mahal natin ng Diyos, may appointment ka kay God pag Sunday, yung common time naman. Di ba 10:30 yung worship proper natin? At least 5 minutes before sara yun, 10:25, nandito ka na, meron kang 5 minutes man lang na manalangin ka, magmuni-muni ka. Di ba? It's a good, to prepare yourself para pa nag-start ng worship, parang ready ka na to worship your God. So ito yung sinusubukan natin na gawin para malugod ang Diyos sa atin. Kasi parang in the past, para natin tinetake for granted na lang yung opportunity natin makapag-worship tayo sa temple niya. Diba? Inayos niya yung temple niya, ginasusan niya tayo para comfortably we can worship. Tapos para ka lang parang hindi mo masyadong pinapahalagahan. So we're trying to baguhin yon. Kaya you come on time para matuwa naman ng Diyos sa atin. And then sabi nila 6,000 years ang ibang pero conservative 4,500 years lang ang mundo natin. So pag pumunta ka sa science, malilito ka, billion of billion years. Hindi totoo yun. Alam natin kasinungalingan ng mundo yon. Kaya lang wala tayong magagawa. Mas powerful lalo ng media, lalo ng social media. But if you go to the Bible, malilinawan mo, lalo pag nakuha mo yung kabuuan ng Bible, ito yung totoo talaga. Kasi nagmamanifest siya, sinasabi niya, from Old Testament hanggang New Testament, makita mo nagja-jibe ang mga yan. Wala kang makikitang not even one na magko-contradict. So makukonvince ka, this is the Word of God. Tama yung sabi ni Jesus, I am the truth. Yung pinasulat ng Panginoon, ito yung katotohanan na pwede nating pangawakan. 2 Peter 3:12, yung last part ng verse 12, ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Hindi na baha, pero ito na yung sinabi ng Diyos. It will happen. Kaya lang, again, samayin mo, rapture muna, tribulation, millennial kingdom, it will happen. Gugunawin niya yung mundo, papalitan niya ng bago. At doon niya ilalagay yung lahat ng naniwala sa Kanya. Number 3, yung una, ano ang nakita ni Jesus? Pangalawa, anong naramdaman ni Jesus? Pangatlo, ano yung sinabi ng Panginoon? Sa verse 7, sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang, lilipurin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. So dito makikita mo, pero hindi natin natatakel ngayon, yung mga paborito ko pag sa Sunday school, mga bata lumilitaw sa isip nila, Pastor, ay hindi pa ako pastor noon. Sabi niya, Teacher, ano yung po, asan yung mga isda? Diba? Pero hindi natin matatakel ngayon kasi magandang purpose yun, na bakit hindi sila kasama? May nakita ba kayong isda na pinasakay sa barko na gumagano-gano siya? Wala. So, asan yung mga isda? Sa Sunday school, lumilitaw yun, kaya napakasarap magturo ng Sunday school. And then, ang edad before, di ba, 950, kung bakit na-convince sila, ang edad ng tao, 950, ginawang 120. And then, gaano katagal, dumami ang tao ng 7 billion bago magbaha? Napakarami. But of course, the science cannot prove that. Kasi hindi kaya ng tao. But the Bible is proving that clearly at saka yung mga history na makita mo jiving with the truth ng Bible. At kumpleto yan pag nag-research ka talaga. So 7 billion. At ngayon, nandito tayo sa 120. Again, sana sa isip mo, binigyan tayo ng ganong edad sa pamilya mo, lalo na yung matatanda na, para bumalik lang ang tao sa Diyos. Na sana enough yung time na yon para makilala mo ang Panginoon. Kaya huwag kayong maghinayang pag-imbita na baka sakali, pag inimbita mo sila, maniwala sila kay Kristo. Baka sakaling pag pinag-pray nyo sila dyan, mga bata dyan, maniwala sila kay Kristo. Lalo na yung mga mahal nyo sa buhay. Wala tayong magagawa hindi pag-pray and then take every opportunity na i-share yung gospel. Ano yung gospel? Para makapunta ka ng langit, kailangan mo si Jesus. That's the gospel. Hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin, kaya binayaran ni Jesus. That's already the gospel. Good news. Gusto mo tawagin na good news. Magandang balita. Ano yung magandang balita? Pag gusto mo pumunta ng langit, kaya mo pala. Ang magandang balita doon, kahit makasalanan ka pala, pwede kang pumunta ng langit. Anong gagawin ko? Ibigay ko kay Jesus yung kasalanan ko.
Binayaran niya sa cross, pupunta ko ng langit. That's the good news. Bakit? Bakit may good news? Merong bad news. Ang bad news, kapag may kasalanan ka, pupunta ka sa impyerno. That's the bad news. But again, dahil mahal tayo ng Diyos, pinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para bayaran yung kasalanan natin sa cross. At pag naniwala ka doon, sabi niya, bibigyan ka ng regalo na buhay na walang. That is the gospel. Hindi mo kailangan sabihin lahat yun, kahit konti lang yun. And then next time, nandun ka, nakita mo uli yung taong yon, mag-pray kayo konti ng konti, gagabayan ka ng Diyos, ipaparimay ng Diyos yung mga narinig mo dito, and then makita mo, malay mo, nagtanim ka sa batang yon, maliligtas yung batang yon, o taong yon, maliligtas yon. Kaya sabi niya, take every opportunity to share the gospel. Ito yon, ito yung purpose nito. Kaya ngayon, magbibigay tayo ng bigas by faith yan, by the grace of God. Baka sakali, kung gusto niya bigas, makinig ka dyan, baka sakali. Marinig mo yung gospel ng Panginoon, maniwala ka, di na save ka pa, di ba? Yun ang purpose ng Panginoon. So hindi na tayo mamimigay ng freely, ang condition na lang dun sa mga magbibigay. And then para clarification lang, 15 years old pataas ang qualified sa bigas para lang makaintindi na. And then kung 15 ka sa government natin ngayon, you are not allowed to go on your own. Dapat may kasama ka pa ring adult ata. Parang ganon. And then pang-apat, ano yung binigay ng Panginoon? Ano yung una? Anong nakita ng Diyos? Panginoon, ano yung naramdaman? Ano yung sinabi? Ano yung binigay? Verse 8, ngunit si Noah ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. 7 billion people, di ba? Pero ngunit, mabuti na lang, merong Noah na naniwala pa rin kay God because of faith. Wala pa si Jesus, remember? Wala pa si Jesus, pero dito makikita ang pananampalataya ni Noah sa sinasabi ng Diyos kahit na parang hindi ka panipaniwala, di ba? Na nagpatayo siya ng barko na nasa gitna ng disyerto, tapos sabihin niya magkakaroon ng baha. Wala nga ang ulan, tapos sabihin mo babaha. Pero naniwala si Noah at itinuring ng Diyos na yon ay isang katuwiran sa kanya. And then, pero nakaligtas siya sa puot at hatol ng Diyos. Bakit? Malamang, sabi niya sa Hebrew 11:7, di ba? Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noah ang babala ng Diyos at tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. That's faith, di ba? Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. At maaaring nga sabi niya, sa pamamagitan nito'y ahatulan ang sanlibutan. Ngunit si Noah ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ikaw nasa kanya, nasa disyerto, baka magduda ka, 120 years, na ginagawa mo yun, baka sumuko ka na sa 1 year pa lang. Panginoon, nasan yung ulan? Wala nga ni kapatak. Ayoko na nga. Di ba, malamang gano'n, di ba? 120 years hindi siya tumigil. Nananampalataya siya na mangyayaring baha. At sa atin, alam na natin nangyari. Pero kung ikaw nasa pantalon ni Noah, abay mahirap, hindi madali yon. 120 years, sabi niya magkakaroon ng bahay. Wala nga kapatak na wala kasi disyerto nga yun. Diba, nakita mo yung pananampalataya niya. Naligtas siya, naniwala kasi siya sa Diyos. The same pa naman ngayon. Kahit anong gawin mo, magsimba ka rito kada linggo, kung di ka naniwala kay Jesus, you will not be saved. Pag tinignan ng Diyos ang puso mo, makikita niya yung katotohanan doon. Sino ang nanalangin? Wala pa si Jesus. Naririnig lang siya sabi ng Diyos. At kung ako yung sa Kanya, parang panalangin ko siguro, Panginoon, patawarin mo po ako. Gusto ko po sumunod sa utos mo. Huwag mo po akong isama doon sa mga Hindi, ayoko pong malunod. Ayoko pong malunod kasi matitira doon yung mga isda. Kakainin ako ng isda. Ayoko po ng gano'n. Gusto ko po iligtas. So ganun mananalangin siya at biniyayaan ng Diyos ng pananampalataya. So anong bigay ng Diyos sa kanya? Anong bigay ng Diyos sa kanya? Pananampalataya. Kasi ay di niya na nakikita, nanampalataya sa sinasabi ng Diyos. The same sa atin. Kung maniniwala ka sa sinasabi ni Jesus, sinasabi sa pulpit, sinasabi ng Bible, yun ang pananampalataya kahit wala siyang proof, ikaw ay maliligtas. Pero pag hindi ka naniwala, yun na nga, kahit nasabi ng Diyos, kahit na nagsisimba ka pa doon, umalis ka sa harapan ko, hindi kita kilala kahit noon. Kahit naglilingkod ka pa sa akin, hindi kita kilala kahit noon. Bakit? Pag tinignan ko yung puso mo, kung sino nandyan, hindi ako pwedeng tumira, may kasama akong iba dyan. Ako naglalang sa'yo, ako lang dapat ang upo dyan sa trono ng puso mo. Ako lang tagapagligtas mo.
at siya ay nakatanggap ng kagandahang loob. Grace. Kagandang loob, yung binibigay o yung grace, binibigay sa iyo na you do not deserve. Yung binigay ng Diyos sa atin na we do not deserve. That is grace, yun ang kagandahang loob lamang ng Diyos na ikaw ay naligtas. Hindi dahil sa gawa mo, ito'y galing sa Diyos, hindi galing sa iyo. Hindi siya bunga ng maganda mong gawa para hindi mo ipagmalaki o hindi ka maging mayabang. Verse 9, ito ang kasaysayan ni Noah, matuwid at mabuting tao si Noah nung kanyang kapanahunan. Bakit siya naging matuwid? Sinunod niya ang Diyos sa pananampalataya kahit hindi niya nakikita lahat. Kailangan may takip din sa atin ang katuwiran ni Kristo. Malayo yung panahon nila Noah sa panahon natin. Ngayon mas madali na the righteousness of Christ should be imputed on us. Itatakip sa akin yung katuwiran ni Kristo. So pag tinignan ako ng Diyos Ama, hindi na makikita yung si pastor na makasalanan. Yung katuwiran na Jesus ang nakikita sa akin. Kaya ituturing ako ng Diyos na isang taong matuwid. Nagkakasala pa ako, pero sa mata ng Diyos, ako'y isa ng taong matuwid because of the blood of Christ. 2 Peter 2:5, dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noah, na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Nangyari, Old Testament, Genesis, patapos na ng Bible ito, bago na mag-Revelation, in-affirm ng Diyos yung sinasabi ng science na hindi totoo, kasinungalingan yon. Dito, in-affirm dito. After ilang mga panahon na yan, bago matapos ang Bible, in-affirm dito, nandiyan na si Jesus, nangyari yung baha. At sinabi niya rito sa pamamagitan ng baha, at wala siyang iniligtas. Out of the more 7 billion people, walang tao lang naligtas. So the same ngayon. Kung magkaka-rapture ngayon, yung sinasabi natin katotohanan, kilala natin hindi magkakasya dito. Pero ilan lang yung nakikinig ngayon. At kung minsan may nakikinig pa rito, meron pang hindi naniniwala. So tama yung sabi ng Panginoon, kokonti lang. Kokonti lang talaga pagdating ng araw. But again, meron ka pang chance na 7 years, pero mahirap na. Kasi ang devil ang mamumuno doon sa during the time of tribulation. At verse 10, siya may 3 anak, lalaki, sina Shem, Ham, at Japet o Japet. At maliban kay Noah, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Hanggang ngayon, parehas yan. Then 12, ito ang kalagayan ng nakita ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Sinabi ng Diyos kay Noah, napagpasyan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa kasukdulan ang kanilang kasamaan. Nag-decide ng Diyos, hanggang ngayon, meron na siyang timeline. Hindi natin alam yon. Pero itong titingnan mo, yung timeline na ito, baka parang kanila, ahabol ka, hindi na ka makahabol. Pag sinara na yung pinto, hindi ka na makakakyat. So, time is very essence, kaya lang hindi natin alam yon. Kaya pagsamba sa Diyos-Diyosan, gawa ng kanilang mga kamay, walang taros na kahalayan, ito yung nandito lahat ng kasamaan natin. Pwede silang nandito lahat. Yun nga, hindi lang itong pagsamba ng Diyos-Diyosan, hindi lang rebulto ito. Anyone, kung sino man o ano man, yung mas mahalaga sa'yo, yun ang Diyos-Diyosan mo. Dapat si God, everything will be secondary. So ito yung tama. And then, walang taros na kahalayan. Alam natin yan, even as Christians, kung hindi ka maging maingat, di ba, may pumapasok ditong masasama, malalaswa. It's a reality. It's a reality. Nandito pa tayo sa temple na kurap. Kurap pa itong katawan natin. So nararamdaman natin yon. So kailangan talaga natin yung grasya ng Diyos every day to win the battle. Masakit sa Diyos na mamatay ang mga ito na makasalanan. The same sa atin. At salamat sa Diyos, niligtas niya tayo. Pero marami tayong mahal sa buhay pa na gusto nating maligtas din sila. Pagtatapos natin, ang pagdating ng anak ng tao, Jesus to. Capital A, Jesus yan. Anak ng tao ay tulad nung panahon ni Noah. Ang panahon ni Noah, masaya, lahat, nag-enjoy lahat, nanganganak, nagkakasal.
may handaan, lahat-lahat, pero bigla na lang bumaha. Then, nung nalulunod na sila, totoo pala, makikinig na po kami, it's too late. It's too late. So, the same, kung paano mangyari kay Noah, the same mangyayari sa atin. Mabibigla ka na lang, and then saka mo na gustong magsimba, saka mo gustong manalangin, pero it's too late na. Judgments already fall. Parang ganon. So, maging sensitive tayo. At 24:44 sabi niya, kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi mo inaasahan. So kaibigan, kahit ngayon, hindi aksidenteng naririnig mo ito. Salvation is today, mag-decide ka ngayon. Kung meron ka pang ino-hold para sa Panginoon, ibigay mo ng todo kasi hindi mo alam bukas. Hindi natin alam mamaya. So sabi niya, maging handa ka at para anumang mangyari yun, handa ka and then makakasama ka doon sa susunduin ng Panginoon. So tayo tumayo at manalangin. Ama, salamat po sa salita mo nga po. At yun na nga po, O Diyos, sa biyaya mo nga po lahat ng nakakarinig ngayon sa iyo. Sa pamamagitan nito, Panginoon, ay bigyan mo po ng conviction sa puso. Naisuko po namin ang buhay po namin sa iyo para ikaw po yung maghari at Panginoon ng buhay po namin. Hindi po namin naintindihan lahat, pero O Diyos, ayaw po namin pumunta ng impyerno. Gusto po namin pumunta ng langit na kasama ka po. Kaya Ama, biyayaan mo po yung salita mo po sa amin. I-convict mo po ang bawat puso na nakakarinig po sa iyo ngayon, maring mamayang gabi, bukas, sa mga susunod na araw, O Diyos, maghari nga po yung kapangyarihan mo at mangyari po yung gusto mo na walang masama ang mamamatay sa pagiging masama po. Sa pamamagitan mo po, O Diyos, pwede po kaming maging matuwid. Salamat po sa salita mo na narinig po namin, naintindihan po namin. Idikit mo nga po ito sa puso po namin para hindi po maagaw ng devil po. At Panginoon, kung kami man po ay pinagaharian pa ng demonyo o may mga mahal kami sa buhay ng espiritu behind them, ay ang demonyo, O Diyos, in the name of Jesus, Panginoon, ikaw po yung kalayaan po namin. Set us free, Panginoon. Bumalik kami po sa iyo at mapalayas po itong mga demonyong ito. Salamat din po, Diyos, sa pagkakataon na maibalik po namin sa iyo yung portion po ng pagpapalaw po sa amin sa pamagitan po ng tithes and offering po namin. Tanggapin mo nga po itong handog po namin at tulungan mo po kami maging good steward po sa pamamahala lahat mo pinagkatiwala mo po sa amin, O Diyos, at ma-worship ka po namin ngayon sa pamamagitan ng aming mga handog. At i-bless mo po yung naghandog, katulad ng pangako mo, siksik, liglig, umaapaw, wala pong mapaglagyan. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Father, I adore you more than anything my heart could wish for. I just want you. And Jesus, my beloved Savior, everything I have, I owe to you. Owe it all to you. And angels come and adore you. And we, your children, worship
to you, my Lord, the one I live for. I live for you. And all my days are gifts from you. I pray that you use them as you want me to use them for you. Baka meron kang na-invite na first-timer. Merong first-timer ba dito sa atin? Walang first-timer? So yung mga may na-invite kayo sa mga home worship nyo sa online, bakit hindi natin sila kantahan ngayon? Pakisuot yung mga mask nyo. To the family, we're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God will have us be, a family always there to be strong and to be Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa pagkakataon na kasama ka po namin. Biyayang galing po sa iyo, O Diyos, inihiling po namin sa iyo para sa aming lahat. At pasobran mo nga po, O Diyos, para may bahagi po kami sa kapwa po namin. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo po. Salamat po sa iyong pagpapala. At Ama, pagpapalang galing po sa iyo, O Diyos, ibinibigay ko po sa lahat ng mga kasama ko nandito, pati na po yung nasa online worship, pati na po yung mag-worship maring mamaya doon sa YouTube po, pati po yung mamaya bukas sa mga darating na araw, pati mga kaibigan po namin nasa ibang bansa, O Diyos, ikaw po yung magpala sa aming lahat. Wala ka pong lalampasan. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pakiupo lang muna. Pakiupo na lang muna tapos pakidistribute yung ano.